Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Naniniwala ako na isa akong matatag dahil kaya kong gawing posible ang mahirap. Matatag ako dahil pinili ko ang magparaya kaysa ipaglaban ang karapatan ko. Not at all. Fight at war to fight for. May mga laban na kailangan kong sukuan sapagkat hindi na ito nagdudulot na mabuti sa akin. Nakatingin ako ngayon sa isang private plane na siyang maghahatid sa akin kung saan man ako patungo ngayon. Sigurado ka ba na okay ka lang? Tanong naman sa akin ni Maureen. Maliban kay Alfred, si Maureen lang ang kasama ko. Hindi ko na inabala pa si Kia at Gio. Pag-aari ng pamilya ni Maureen ang private plane na tinatanaw ko ngayon. Ito ang maghahatid sa akin papunta sa Dubai. Doon ako magsisimulang muli. May kaunting ipon pa naman ako at may naiwan ding pera sa akin ng aking ama. Gagamitin ko ito para makapagsimulang muli sa estrangherong bansa na siyang magiging kanlungan ko sa mga susunod na taon sa aking buhay. Doon ako magtatrabaho sa isang sikat na jewelry designer na si Mama Lucy, Maureen's auntie. Matagal ko ng pangarap ang maging isang jewelry designer at iilan lang sina Alfred at Maureen na alam ang passion ko na to. Na makagraduate ako ng college, ay nagpadala ako ng design kay Mama Lucy. Kung hindi lang sana ako ikinasal bigla-bigla kay Axel, baka isang taon na rin ako doon sa Dubai. Muli nag-alok ng tulong sa akin si Mama Lucy at alam kong may kinalaman si Maureen dito. Laking pasalamat ko na meron akong mga kaibigan na maaasahan ko sa anumang oras. Oo naman, nakangiti kong sabi kay Maureen. Isang malaking luggage bag lang ang dala ko. Wala naman akong gaanong gamit. Saan na ba yun si Alfred? At nang makaalis na tayo? Tumingin naman si Maureen sa kanyang relo. Isang oras na nakakalipas, hindi pa rin bumabalik ang lalaking yun. Nakakainis na talagang Alfred na yun. Alam naman niyang hindi ka pwedeng mapagod. Pinaghihintay pa talaga tayo. Maktol na wika naman ito. Nakangiti lang akong nakatingin sa kanya. Hindi pa naman gaano katagal na umaalis si Alfred. May inaasikaso lang sandali ang lalaki at may tinawagan lang din. Sadyang when it comes to Alfred, mainit talaga ang ulo ni Maureen. I'm sorry kung natagalan ako. May inihabilan pa kasi ako sa aking sekretarya. Agad na sabi ni Alfred, kababalik lang niya. Napipiksi naman si Maureen. Masama ang titig kay Alfred. Saka nagpatiuna na si Maureen sa paglalakad sa amin. Ano bang problema na negrang yon? Kunot noon na tanong naman ni Alfred. Negra talaga ang tawag niya kay Maureen dahil sa morenang balat ng babae. Pero napakaganda naman ni Maureen at may katangkaran din ito. Medyo may hawig siya kay Gabby Garcia. May regla, pabulong na sabi ko naman kay Alfred na nakatawa ako. Narinig ko yon, si Maureen at sandaling lumingon sa amin. I know she woke up again on the wrong side of her bed. Kaya masama na naman ang mood. Mahina akong napatawa sa sinabi naman ni Alfred. Nilakasan pa niya ang boses na sadyang ipinaririnig pa talaga niya kay Maureen. Lumingon sandali naman si Maureen at tinaasan ng kilay si Alfred. Tingnan mong negrang na yun. Bakit ba ang init ng ulo niya sa akin? Siguro may crush yan sa akin. Sa panaginip mo, mister. Wika naman ni Maureen na hindi lumilingon at nagpatuloy lang sa paghakbang, palapit sa private plane na pag-aari ng kanyang pamilya. Napailing na nakangisi naman si Alfred. Hahawakan ko na sana ang handle ng luggage ko nang maunahan ako ni Alfred. Let me, you're pregnant. Baka makasama sa'yo. Pag-alalang sabi naman ni Alfred. I'm okay, but thank you. Nakangiti kong sabi naman kay Alfred. Hinila niya ang bag ko
at humakbang na kami papalapit sa private plane. Kinuha ng isang crew ang aking bag, kaya ngayon todo alalay sa akin si Alfred sa pagpasok ko sa loob. Nakaupo na si Maureen pagpasok namin. Umupo ako sa tabi niya, habang si Alfred naman ay nasa likurang bahagi naming maupo. Just tell me if you need anything. Ayaw kong mahihirapan ang mga inaanak ko sa loob. Wika naman ni Maureen. Hinaplos pa ang aking tiyan sandali. I'm okay, Maureen. Salamat talaga ha. Salamat sa inyong dalawa ni Alfred. Madamdamin kong sabi sa kanya. Nanubig ang aking mga mata. Pambihira naman to. Huwag kang umiyak. Hindi ka ba nagsasawa sa kakaiyak mo? Punasan mo nga yung mga luha mo. Walang iiyak ngayon. Ibinigay niya sa akin ang isang roll ng tissue. Tumulo na muli ang luha ko pero nakangiti na ako habang pinupunasan ng tissue ang mga luha ko na lumalanda sa aking mukha. Napagpasyahan ni Maureen na buksan na muna ang malaking screen ng television sa loob nitong eroplano. Hindi pa kasi dumadating ang piloto. Medyo napaaga kasi kami. Hindi ko naman lubos akalain na mas wawasak pa pala sa puso ko ang tatambad sa amin na nasa television. Ililipat sana ni Maureen ang channel, kaya lang pinigilan ko siya. Gusto ko nang harapin lahat ng sakit ngayon bago ako tuluyang mawala na parang bula. Dahil ayaw ko sa pagbabalik ko dito, may natira pa palang sakit na naiwan ko at muli ko na namang haharapin. Yes, it's a wedding of the year. Wika ni Wilma. Sagot nito sa tanong ng host tungkol sa kung gaano kagarbo ang kasal nito. Gusto ko lang sana ng isang simpleng kasal. But Axel's at ang mga magulang niya insisted that they want a grand wedding for their oldest son. Siguro nga dahil kilalang kilala ang pamilya nila. Magkatabing nakaupo sina Axel at Wilma. Nasa ibabaw ng isang hita ni Axel ang isang kamay ni Wilma at nakahawak ang lalaki dito. Halatang halata ang sobrang kasiyahan ng kanilang mga mata. Pumasok sa isip ko ang encounter namin ni Axel nung nasa labas ng restroom ng isang restaurant. Basang-basa ko noon sa mga mata niya na nasasaktan siya, na para bang may gusto siyang sabihin sa akin na hindi ko alam. At nung pinuntahan naman niya ako sa townhouse ni Alfred, sinabi niya sa akin na mahal niya ako. Totoo kaya yun o pagkukunwari lang? Halata kasi ngayon na masaya si Axel. Wala naman akong kalungkutan na babaka sa mukha niya. Kung mahal man ako ni Axel, siguro mas mahal pa rin niya si Wilma kaysa sa akin. At kaya siguro siya masaya dahil sa wakas mapapakasalan na niya ang babaeng pinangakuan niyang pakasalan at magkakaanak pa sila nito. I always loved the ambience in the Tagaytay. Axel said that we're going to live there after our wedding. Bumili na rin siya ng bahay sa amin para doon. At matagal ko ng pangarap talaga na tumira doon. Wika naman ni Wilma. Sagot sa tanong ng host na kung saan sila titira ni Axel pagkatapos ng kasal. Hindi naman nagsasalita si Axel pero malapad ang kanyang ngiti. Ayaw kong umiyak pero hindi ko mapigilan na manubig ang aking mga mata nang naalala ang mansyon na pinuntahan namin ni Axel noon sa Tagaytay. Baka yun ang tinutukoy ni Wilma. Bakit ba ako dinala doon ni Axel? Para pasakitan lang ako? Sana hindi na lang niya dinala ako doon para hindi ako nasasaktan ng ganito. Ngayon mas lalong nabasag ang basag ng puso sa isipin na ang bahay na pinapangarap kong tirhan kasama si Axel at ang magiging anak namin ngayon ay matutupad na. Sa party naman ni Axel at ibang babae ang makakasama niya at hindi ako. Pinunasan ko ang aking luha bago mapansin ng mga kasama ko ang lihim na pag-iyak. Any message to each other? Tanong naman ng host ng programa. My love, thank you for everything. Thank you for loving me, despite all the wrong things I'm doing to you. I love you very much. Wika ni Wilma na nakatingin ng buong tamis naman kay Axel. Bago pa makasagot si Axel, ang sinasabi naman ni Maureen, agad na pinatay naman ni Alfred ang television. Hindi mo na kailangan pang i-torture ang sarili mo, Danaya. Okay lang yan, Danaya.
Sila ang nawalan at hindi ikaw, lalong-lalo na si Axel. At maniwala ka sa akin, darating ang araw na pagsisisihan niyang lahat ang ginawa niya sa iyo. Mas lalo akong napaiyak sa sinabi niya. Agad akong niyakap ni Maureen. Napaiyak ako sa balikat niya. Si Alfred naman ay hinahaplos-haplos ang aking likod. Napakagago niya. Kung alam ko lang na sinaktan ka ng asawa mo, matagal na sana kitang dinala sa Dubai para matupad naman ang pangarap mo. Akala talaga namin lahat na masaya ka sa piling ni Axel. Uwi ka ni Maureen at bumitaw na siya sa akin. Pinunasan niya ng tissue ang bottle ng luha sa aking mukha. Inabutan naman ako ni Alfred ng isang bottle na water. Iniinom ko ang laman nito at medyo gumaan na rin ang aking pakiramdam. Kasalukuyang nasa himpapawid na itong sinasakyan naming eroplano. Nakatulog si Maureen habang si Alfred naman ay busy sa kanyang laptop. Pero madalas din naman niya akong pinupuna. Malayo ang paningin ko sa labas ng bintana. Ito na ang simula ng pagtahak ko sa bagong yugto ng aking buhay. Ngayon, sarili ko naman at aking mga anak ang aking iisipin. Sisiguraduhin ko na magtatagumpay ako at taas noo akong babalik dito sa Pilipinas. Paalam. Paalam, Axel. Mahal kita. Pero kasabay ng pag-alis ko ay ang paglibing ng pag-ibig na yon sa ilalim na bahagi ng lupa. At wala na akong plano na hukayin pa ito muli. Makalipas ang 6 na taon, agad kong itinaas ang suot kong shades sa ibabaw ng aking buhok. Kasalukuyan akong naglalakad sa mahabang pasilyo ng airport. Nakasunod sa akin ang 2 batang lalaki na magkamukhang magkamukha. Identical twin ang mga ito. Hindi lingid sa akin ang pagsulyap ng mga lalaking nadadaanan ko. Mula sa simpleng danaya, ngayon isa na akong sopistikadang babae. Ako pa din naman ito. Mas naging matatag lang at taas noon na. Hindi ibig sabihin na mapagmataas na ako. Proud na proud lang ako sa mga na-achieve ko. Hindi naman gaanong sikat pero kilala na rin ako sa pagdidisenyo ng mga alahas. Pagkatapos ng 6 na taon, ngayon pa lang ako tumapak muli sa lupang aking sinilangan, ang Pilipinas. Gamit ang private plane na pag-aari muli ng pamilya ni Maureen, napadpad ako sa Dubai. Pinago ko din ang pangalan ko. From Danaya Alcantara to Danaya Anderson, ginamit ko ang family name ng aking ina. Suhestyon iyon ni Alfred at sa tulong na rin niya, kaya naging legal na rin akong Danaya Anderson. Pati mga anak ko ay ginamit ang apelyidong Anderson. Dahil sa hilig ko sa pagdidisenyo ng mga alahas, kaya namasukan ako kay Mama Lucy, isang sikat na jewelry designer sa Dubai. Na si Mama Lucy, kilala din ito internationally. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho ko kay Mama Lucy, finally, binigyan niya ako ng pagkakataon na mag-design. At dahil doon, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Ngayon sa pagbabalik ko ng Pilipinas, ako naman ang magmamanage ng isa sa mga shop ni Mama Lucy na nandito mismo sa Pilipinas. Naalala ko pa ang huli naming usapan ni Mama Lucy. Alam kong hindi mo gustong bumalik ng Pilipinas, pero kailangan kita. Wala akong tiwala sa manager ng branch ko doon. Sino ako para tanggihan si Mama Lucy? Siya ang naging dahilan kaya natupad ko ang pangarap ko na maging isang jewelry designer. At kasabay ng pagbukas ng branch ni Mama Lucy dito sa Pilipinas, ay ang auction din ng iba't ibang special jewelry kasama ang ilan sa mga disenyo ko. 6 na taon ang nakalipas. At sa 6 na taon na iyon, marami akong natutunan. Natutunan kong maalis ang sakit sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Masaya na ako ngayon, lalong-lalo na may 2 akong anak na mahal ako. Hindi ko ito maiiwasan, lalo pat kamukhang kamukha niya ang 2 kong anak. Kaya hindi ko talaga maiwasan na hindi siya maalala. Pero okay na ako ngayon.
Hindi ko na pinapangarap na mahalin din niya ako. Wala na nga din sa plano ko ang umibig muli. Sapat na sa akin ang kambal kong mga anak. Lahat ng pagmamahal na mayroon ako ay para yun sa mga anak ko. Mainit din pala dito sa Pilipinas. Katulad sa Dubai, bad trip naman. Himutok naman ni Jiho, ang panganay. Tama ka, akala ko magagamit ko dito ang sweater ko. Segunda naman ni Jared. Marunong magtagalog ang dalawa kong anak. Maliban naman kasi sa Filipino ang yaya nila, tinuturuan ko din sila sa kinalakhan kong lingwahe. Napaskwat ako para mapantayan ang dalawa kong anak. Jiho, Jared, wag na kayong magreklamo. Nagkataong lang na summer ngayon at talagang mainit ang Pilipinas sa ganitong mga panahon. Ang mahalaga, kasama niyo si Mami. Nilambingan ko ang boses ko. Okay, Mami. Sambit ng dalawa at pareho silang nakanguso pa. Napangiti ako dahil ang cute nilang tingnan. Nakasuot sila ng shades at pareho sila ng cap. Inayos ko ang mga cap nila sa ulo. Saka ako tuwid na napatayo. Alam kong marami silang paiiyakin in the future. Gagamitin nila sa kalokohan ng hitsura nila. Tura ng isip ko na sana hindi mangyari. Ayaw kong magpaiyak ng kahit sinong babae ang mga anak ko. Napailing ako. Ano ba itong naiisip ko? 5 taon pa lang ang mga anak ko. Ba't sa batang edad nila, medyo advanced ang 5 taon intelligent at maturity nila? Pinapasok niya ang dalawa sa child specialist and behavioral before dahil baka may problema sa kanila. But you are just normal child. Maliban lang sa masasabing, genius silang dalawa. High ang kanilang IQ sa edad nila. Sabay na sa aking paglalakad ang dalawa kong anak. Wala silang humpay sa pagkukomento sa kung ano't anong nakikita nila. Hindi namin kasama ngayon ang yaya ng dalawa. Unang umuwi sa Pilipinas ang yaya nila. Binibisita pa kasi nito ang ilan sa mga kamag-anak nito. Ang yaya ng mga anak ko na si Mercy ay isang old maid. She is 42 years old. Mabait ito at itinuring na parang tunay na apo ang mga anak ko. Kasalukuyan muna kaming nasa waiting area ng airport. Hinihintay namin ang kotseng susundo sa amin dito papunta sa hotel, kung saan pansamantala muna naming tutuluyan. I am using an online application para makakuha ng masakyan namin. Walang nakakaalam sa pagbabalik ko ngayon dahil gusto kong isurpresa ang mga kaibigan ko. Hey Jared, look at this man. Narinig kong sambit naman ni Juho na may hawak siyang magazine. Magkatabing naupo ang dalawa habang ako naman ay kasalukuyang nasa vending machine kumukuha ng maiinom namin. Nakamasid lang ako sa dalawa na nagka-interes sa kung sino ang tinitingnan nila sa magazine. What? Wika naman ni Jared. Kunot noo siya. Look closer. Tila ba, kamukhang-kamukha natin siya. Bulalas naman ni Jiho. Tinitigan naman mabuti naman ni Jared ang nasa larawan. Saka siya bumaling sa akin. Mami, Mami! Tawag sa akin ng bunso ko, sabay kaway. Agad naman akong lumapit sa aking mga anak. Bakit? Tanong ko kaagad. Tingnan mo mami ang lalaking to. Ipinangkita niya sa akin ang magazine na hawak naman ni Jiho. Hindi namin siya gusto. Bakit parang kamukha namin siya mami? Napaulong ako sandali sa aking nakita. But it doesn't mean that I feel something. Nabigla lang ako. Nabubungad sa akin ang kanyang mukha. Mukha kasi ni Axel ang nakikita ko at kasama niya si Wilma. Hindi ko na binasa pa ang caption ng litrato. Hindi naman ako interesado. Well, hindi ko alam kung bakit kamukha niyo siya. Kaswal kong sabi na parang hindi ama nila ang tinutukoy ko. Wala rin kaming pakialam mami. Uwi ka naman ni Jiho. Pero hindi namin siya gusto. Para bang naiinis na ako sa kanya. Uwi ka naman ni Jared. Ganon din ako. Naiinis din ako sa kanya. Uwi ka naman ni Jiho. Napanganga akong nakatingin sa aking mga anak. Sometimes, hirap silang basahin.
Hindi ko alam ang tumatakbo sa isipan nila pareho at hindi ko alam kung bakit galit agad sila sa hindi nila nakikilalang ama. Ni minsan hindi ko narinig na hinahanap o binabanggit nila ang tungkol sa kanilang tunay na ama. Para sa kanila, isa lang ang daddy nila at iyon lang ay si Alfred. Mahal na mahal nilang dalawa ang daddy Alfred nila kahit alam nilang pareho na ninong lang nila ito. Hindi sila madaling palakihin at ang hirap i-handle ng mga ugali nila. Pareho silang mainitin ang ulo. Malambing din naman si Jiho at Jared. Sa batang edad, puro lang kalukuhan ang nasa isip. Madalas din sila nag-aaway dahil si Jiho ay sadyang pikon at si Jared naman madalas tinutukso ang kakambal na pikon. Pero mahal na mahal ko sila. Magkakapuwang pa ba ang ibang lalaki sa puso ko kung okupado na ito ng mga anak ko? Samantalang kalalapag lang ng eroplanong sinasakyan ni Axel, galing siya sa Singapore para sa isang business conference. Kasalukuyan siyang naglalakad sa pasilyo ng airport nang tumunog naman ang kanyang cellphone. "Hello, my princess," malambing na sambit niya. Ang kanyang anak na si Janela ang tumatawag. "Hello, Daddy. Ibinili mo ba ako ng dal na na-request ko sa'yo?" Napatingin siya sa malaking box na manika na hawak-hawak niya. "Yes, my princess." "How about that one that I requested for Mommy?" Napangiti siya na maalala ang napakagandang mukha na tinutukoy nitong Mommy. Ilang taon na ang nakakalipas nang huli niya itong makita. Pero ang magandang mukha nito ay hindi nawala sa isipan niya. Sa ulo pa rin niya hanggang sa ngayon ang bawat bahagi ng mukha nito. "Yes, baby. Nandito siya. Alam mo naman na hindi kailanman makakalimutan ni Daddy ang para sa Mommy mo, hindi ba?" "Gusto ko na siya makita, Daddy. Kailan ba siya babalik?" Pangungulit na naman ito. "I don't know, princess. But I will find her. Kahit saang lupalop na mundo, I will." Napatigil siya na may bumangga sa kanya. "What the?" Napatigil siya sa akman niyang pagmumura. Nang dalawang batang lalaki ang nakita niya. Naka-shades at nakakap ang mga ito. At kahit hindi niya naaaninag masyado ang mukha ng mga ito, pero sa tingin niya, magkakambal ang mga ito. Hindi niya halos maialis ang paningin sa dalawang bata. May nararamdaman siya na hindi niya maipaliwanag. "Jiho? Siya yung lalaki sa magazine." Wika naman ng isa, na hinagod pa siya ng tingin mula ulo hanggang paa. "Siguro," ani naman ng isa. "Hindi naman importante. Bumalik na tayo kay Mommy." Sabay siyang tinalikuran ng dalawang bata. Nasundan niya ng tingin ang mga ito, papalapit sa Mommy ng mga ito. Halos malaki ang mga mata niya nang makita niya kung sino ang nilapitan ng mga ito. Para kasing hindi siya makapaniwala sa nakita.